Napakahirap talagang umasenso, lalo't lalo na marami kang kamag-anak na umaasa sa'yo. Kahit pa, alam naman natin na kaya naman nila maghanap buhay. Lagi kang hinihingan ng mga kamag-anak mo. Na para bagang ito ay obligasyon mo ng sustentuhan sila, pati ang pamilya nila. Yan ang nararanasan mo, di ba? Bilang OFW, bilang seaman, bilang breadwinner, o bilang nag-uumpisang negosyante sa pamilya ninyo. Hindi nila alam yung mga experiences mo. Hindi nila alam yung mga pinagdadaanan mo. Hindi nila alam kung ano man yung mga pinapasan mo sa buhay ngayon. Ako nagsasabi sa'yo, boss, please, tigilan mo yan. Lalong-lalo na doon sa mga kamag-anak mong may kapasidad naman magtrabaho at maghanap buhay. Huwag mo silang padalhan. Yung mga kamag-anak mo na may kapasidad magtrabaho, may kapasidad maghanap buhay, huwag mo silang spoil din. Dahil ang nagagawa mo sa kanila, tinuturuan mo silang maging tamad, tinuturuan mo silang maging irresponsable sa buhay. Paano na lang kapag ka ikaw mismo ay nawalan? Paano na lang kung ikaw mismo ang magkasakit at hindi mo na kayang maghanap buhay? Paano na lang kung mawalan ka ng pagkakakitaan? Ano nang mangyayari dyan sa mga kamag-anak mo na yan? Hindi rin sila makakatulong sa'yo kapag ka dumating yung mga panahon at pagkakataon na ikaw naman ang mangangailangan sa kanila. Bigyan mo ang sarili mo ng pabor. Huwag na huwag kang papayag na hanggang ngayon nakaasa pa rin sila sa'yo. Magtulong-tulong kayo. Kasi kung iisipin mo kung nakakapaghanap buhay sila, kung nakakapagtrabaho sila, mas magiging magaang ang buhay ninyong mag-anak. Yun ang masakit na dati kang breadwinner, ikaw ang tumataguyod, ikaw ang nagbibigay, ikaw ang sumusustento. Pero tumanda ka na, tumina ka na, hindi na kaya ng katawan mo. At ngayon, walang nag-aalaga sa'yo. At ngayon, walang kumakalinga sa'yo. At ngayon, wala man lang gustong pagmanasabi sa'yo. Tama na ang pagmamagaling. Ikaw naman, bigyan mo naman ng pabor ang sarili mo. Ngayong panahon na to, gumising ka. Tiisin mo sila. Hindi mamamatay sa gutom yan. Hindi mamamatay yan dahil wala silang pera. Gagawa't gagawa ng paraan yan kapag kakapos sila, kapag kahirap sila. Sa mga taong hindi pa dinaranas yan, ikaw ay breadwinner, ikaw sumusustento, ikaw ang kumakalinga. Turuan natin ang mga kamag-anak natin maghanap buhay, turuan natin na kumita sila. Huwag natin spoil din ang mga kamag-anak natin. Kasi pagdating sa dulo, kayo ang magtutulungan, kayo ang magsusuportahan. Huwag na huwag kang papayag na maging pabigat ang mga kamag-anak mo sa'yo. Dahil may limitasyon din ang kakayanan mo. Hindi mo kakayanin lahat, saluhin, akuin, lahat ng mga pangangailangan, lahat na magiging bigat. Kaya kailangan magtulungan kayo bilang mag-anak.